Mga kabarangay, patuloy pa rin po ako na nakakatanggap ng mga tanong coming from our subscribers na ilang ba dapat beses ang hearing sa barangay? Kasi daw sa kanila, isang buwan na sa level ni Kapitan sa mediation, wala pa rin nangyayari. At umaasa sila na ito ay ibababa na sa level ng pangkat tagapagkasundo. Pero hanggang ngayon, ay nakaikapitan pa rin yung usapin. Magandang araw mga kabarangay, kamusta na po kayo? Sa video pong ito, ating aalamin kung ilang beses ba dapat magkaroon ng hearing bago matapos yung proseso ng amicable settlement sa barangay. Pero bago yon mga kabarangay, alamin muna natin kung ano ang kahalagahan ng barangay amicable settlement. Unang layunin, ito po yung pagresolba ng mga alitan sa pamamagitan ng maayos na pag-uusap. Para kung magkaroon ng maayos na pag-uusap, magkaroon po ng pagkakasunduan, hindi na nila kailangang pumunta pa sa korte. Pangalawang layunin, ito po yung pagpapalaganap ng kapayapaan at kaayusan. Ang layuning ito ay upang mapanatili ang katahimikan, kaayusan at kapayapaan sa isang barangay. Number 3, layunin. Pagtitipid sa oras at gastos. Ang ino-offer po ng sistema ng ating katarungang pambarangay o ng barangay justice system, ito ay para makatipid ang mga hindi nagkakaunawaan sa pagresolba ng kanilang mga alitan. Una, hindi na sila kukuha ng mga abogado, hindi na sila gagastos sa mga pagpapagawa ng dokumento. Ito po'y mga halimbawa lamang. Hindi na sila maaabala dahil hindi na nila kailangang pumunta sa korte kung sila ay magkakasundo sa level ng barangay. Number 4, ito yung pagpapalakas ng kooperasyon ng komunidad. Upang mapalakas ang kooperasyon sa isang barangay, kailangan po ng mga residente na makilahok sa ganitong proseso sa sandaling sila ay magkaroon ng problema. At yung problema, syempre, kinakailangan ay sakop ng katarungang pambarangay upang ito ay dumaan sa proseso ng pag-aayos under KP Law. Number 5, ito yung pagbibigay ng katarungan upang tiyakin na ang hustisya ay madaling makamtan ng bawat mamamayan sa isang barangay. Ayan mga kabarangay, matapos niyo po na marinig o ma-review yung layunin ng barangay amicable settlement, ay sagutin na natin ngayon ang tanong na ilang beses ba dapat magkaroon ng pagkakataon na makapagharap ang complainant at ang respondent. O sa madaling salita, ilan bang hearing dapat mayroon? Mga kabarangay, sa mediation, walang sinasabi ang batas kung ilang beses dapat magharap sa level ni kapitan o sa mediation. Ang sinasabi lang ng katarungang pambarangay rules, Section 10, Rule 6, ay sa abot ng makakaya, ang punong barangay ay dapat na magsumikap na tulungan, magkasundo ang mga partido sa loob ng 15 araw.
mula sa unang araw ng kanilang paghaharap. May extension ba o pwede bang i-extend ang 15 days mediation? Ang sagot po ay hindi. So, ano ang susunod na hakbang ni punong barangay kung sa kanyang level ay hindi magkasundo? Ang sagot, mga kabarangay, ay bumuo ng pangkat tagapagkasundo. Sa pagbuo ng pangkat tagapagkasundo, meron dito na gagamitin mga KP forms. Bakit mo ba sinisingit lagi, Jeffrey, ang KP forms? Dahil, mga kabarangay, ang KP forms po ay bahagi ng pagpapatupad ng katarungang pambarangay law. Okay, ano yung mga KP forms na gagamitin sa pagbuo ng pangkat tagapagkasundo? Gagamit po kayo ng mga KP forms number 10 at KP form number 11. Okay? Ayon po sa Section 410 ng Republic Act 7160 at sa Section 10, Rule 6 ng KP Rules, kung ang mga partido ay hindi nagkasundo sa mediation sa punong barangay sa loob ng 15 araw, hindi na ito maaari pang ma-extend. Pagkalipas ng 15 araw, kinakailangan na magbuo ang punong barangay ng pangkat tagapagkasundo para subukan naman ayusin ang kanilang hidwaan sa conciliation o ito pong last attempt na pwedeng magawa ng lupon tagapamayapa upang hanapan, upang tulungang lutasin ang kanilang hidwaan sa mapayapang usapan. Pagdating sa conciliation, ilang beses dapat magharap ang mga partido? Ang sagot po ay walang binanggit ang batas. Ayon sa katarungang pambarangay law, ang pangkat tagapagkasundo ay mayroong 15 araw mula sa araw ng unang pagdinig o yung unang paghaharap upang ayusin ang hidwaan. At kung kinakailangan, maaari itong palawigin ng karagdagang 15 araw pa. Ngunit ang kabuuang panahon para sa pagresolba ng hidwaan sa antas na ito ng pangkat tagapagkasundo ay hindi dapat lalampas ng 30 araw. So ayan mga kabarangay, batas na po ang nagsasabi na hindi yung bilang ng pagdinig o yung bilang ng hearing ang nagiging basihan kung kailan dapat matatapos ang barangay amicable settlement. Kundi yun pong araw na dapat mamalagi ang usapin sa mediation at ang usapin sa conciliation. Kaya yan mga kabarangay, sana po ay muli na nakatulong ang maigsing bidyong ito at yung mga nagtatanong sa akin tungkol dito, nawa po ay nasagot ko sa pamamagitan ng short video na ito. Pero bago po ako magtapos dito sa video na ito, gusto ko po muna ulit na mag-shout out sa ating mga masugid na tagapanood dito sa Katarungang Pambarangay Channel. Simulan ko na po kay Lupon Noli Pasamba ng Barangay Tinandong, Atimunan, Quezon. Kumusta po kayo dyan mga kabarangay sa Atimunan, Quezon?
At gusto ko rin pong batiin ang punong barangay Romeo Ramos ng Anabu 1C at mga Lupon members ng nasabing barangay na ito, Anabu 1C, Imus, Cavite. Shout out din po sa kay punong barangay Roji Tangpuz ng Barangay Central Bikutan, City of Taguig. Ganun din po, binabati ko ang kanilang Lupon President na si Lupon Nestor Flores. Ganun din po, shout out din sa ating punong barangay Idale N. Del Rosario at sa lahat ng Lupon members ng barangay Batia, Bocaue, Bulacan. Kumusta po kayo dyan sa Bulacan? Madami po tayong mga subscribers, followers dyan po sa lalawigan ng Bulacan. Kumusta po kayo dyan? Ganun din po, shout out din po sa punong barangay at Lupon members ng barangay Kinabuogan, Binangonan, Rizal. Kumusta po kayo dyan? Shout out din po kay punong barangay Pedoy Arevalo at Lupon Ray Bautista, Bitoy Felizardo ng barangay San Nicolas 3, Bacoor City. Diyan po sa Cavite, madami rin akong alam ng mga subscribers natin. Diyan po sa lalawigan ng Cavite. Ganon din po, shout out kay punong barangay Telma Falsis at kay Lupon Rafi Tolosa, Jeff Tagala, Rick Pabros at sa mga ladies group ng barangay 904, Zone 100, Punta Santa Ana, Manila, District 3. Kumusta po kayo dyan sa Manila, mga kabarangay? At lastly, gusto ko rin pong mag-shoutout dito sa, malapit lamang sa amin, kay punong barangay Iris Irven R. Talukod at sa mga Lupon tagapamayapa ng barangay San Roque, Victoria, Laguna. Malapit po itong bayan ng Victoria dito po sa aming bayan, ang bayan ng Bae. Kaya mga kabarangay, hanggang diyan na lang po muna ulit tayo at ako po ay nagpapasalamat sa inyo sa patuloy ninyo na panonood dito sa Katarungang Pambarangay Channel.